Mga kapatid ng Jesucristo, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Father. Sa ating pagninilay sa araw-araw tungkol sa pinapahayag na salita ng Diyos, ay meron tayong layunin sa linggong ito. Ang siyang pagtanggap sa ating pagiging mahina at pagiging makasalanan. Ito'y sa kadahilanan na alam natin na nangangailangan tayo ng lunas sa ating pagkamahina at pagkamakasalanan. Dahil ang kasalanan ay nagpapahiwatig sa atin na maging malayo tayo sa Diyos. Ito ang siyang dahilan kung bakit nasira ang ating pakikisa sa Diyos at sa ating kapwa. Kinakailangan nating tanggapin ang ating pagkamakasalanan upang sa ating pagpapakumbaba, hilingin natin sa ating Panginoong Jesucristo na siyang ating tagapagligtas. Siyang nagbibigay ng grasya upang malunasan ang sugat na meron tayo sa ating kalooban. Sugat na sanhi mula sa kasalanang ating napamana. At sa ating Panginoong Jesucristo lamang, magkakaroon tayo ng lunas sa sugat na ito na nagbibigay sa atin ng kahinaan at pagiging makasalanan. Kaya sa unang pagbasa na rinig natin, na kinakailangang makinig tayo sa pagpahayag sa salita ng Diyos, ang pagbabalik loob sa Diyos. Kinakailangan nating tanggapin na kung wala ang Diyos sa buhay ng tao, wala tayong ibang patutunguhan, kundi ang kalungkutang walang hanggan. Kinakailangan natin ang pananampalataya na siyang nagdudulot sa atin ng isang pananalig na matapat sa Panginoon. Pananalig na nag-uudyok sa atin na mahalin ang Diyos na siyang totoong ating tagapagligtas. Ang Diyos na nagbigay sa atin ng kanyang sariling anak upang maangkin natin ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ng kanyang pag-aalay sa krus, na siyang naging sakripisyo para sa atin upang mabigyan tayo ng pagkakataon na maging kaisang Diyos doon sa kalangitan. Kaya ang pagbabalik loob sa Diyos ay kinakailangan ng bawat isa upang matanggap na may pagpakumbaba na kinakailangan natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Sa Ebanghelyo, batid natin, si Martha tulad natin na isang tao, marami tayong mga iniintindi sa buhay. Alam natin na may mga pangailangan ang bawat isa sa atin. Na minsan nakatuon doon ang ating pag-iisip, ang ating damdamin, at nakakalimutan natin ang kung ano ang totoong pangailangan ng bawat isa sa atin. Ang Diyos na siyang ating tagapagligtas. Sa pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo,
na siyang nag-alay ng kanyang sarili para sa isa't isa sa atin doon sa krus upang mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya sinabi ng Panginoong Yesus kay Marta na pinili ni Maria ang pinaka-the best, ang kung ano ang kinakailangan ng bawat isa sa atin, na pagnilayan ang presensya ng Diyos sa ating buhay, lalong-lalo na ang pagbulay-bulay sa salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng karunungan upang sa pamagitan ng karunungan ito, nagbibigay tanglaw sa ating paglalakbay na puno ng pag-asa na marating natin ang buhay na walang hanggan. Totoo, sa kultura ng mga Hebreyo at sa kultura ng mga Pilipino, gusto natin na maging masaya ang ating bisita, ang ating panauhin. Kailangan nating ma-impress, mabigyan ng magandang impresyon ang ating bisita upang ito'y walang masabi kundi ang kagandahan lamang ng ating pagtanggap sa Kanya, sa ating buhay, sa ating tahanan, sa ating pamilya. Ngunit, hindi ang impresyong pang-imbabaw lamang ang kinakailangan. Kailangan natin ng totoong pagtanggap sa Panginoon sa ating buhay, sa pamamagitan ng pagdulot sa Kanya ng ating sariling isip, puso, kaluluwa, lakas, katalinuhan at karunungan. Ipapakita sa Diyos ang ating totoong pagmamahal sa Kanya. Kaya sinabi ng Panginoon, hindi ko aalisin kay Maria dahil pinili niya ang kung ano ang kailangan. Na maging kaysa ang Diyos sa Kanyang pagmamahal sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa araw ding ito, ginugunita ng simbahan ang ating mahal na ina ng Birhen ng Rosaryo. Ibinigay sa simbahan ang pagninilay sa banal na Rosaryo upang magkakaroon tayo ng pagkakataon na maialay din ang ating oras, panahon sa Panginoon sa pamagitan ng pagninilay ng kung paano niya tayo iniligtas. Totoo, pabalik-balik ang pagninilay, ang pagdarasal at ang panalangin. Ngunit ito ay nagtuturo sa atin kung paano mahalin ang ating Panginoong Jesucristo mula sa misteryo ng galak patungo sa misteryo ng liwanag, sa misteryo ng sakit, hanggang sa misteryo ng kalulhatian ng Panginoon. Binibigyan natin ng pansin ang pagpapahalaga sa buhay natin bilang mga Kristiyanong sumusunod sa yapak ng Panginoon. At sa pamagitan ng pagninilay sa mga misteryong ito, unti-unti, nabibigyan natin ng buhay na may galak at pagmamahal ang ating paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, walang ibang tagapamagitan na siyang malapit sa puso ng ating tagapagligtas, ng ating Panginoon sa Kristo, kundi ang ating mahal na ina, ang Birheng Maria, na patuloy na kumakalinga sa atin, sumabaybay sa atin upang hindi tayo mawala sa landas patungo sa buhay na walang hanggan. Si Birheng
Maria na ating ina ay patuloy na nagpapakita at nagbibigay sa atin ng lakas loob na harapin ang lahat ng mga pagsubok, lalong-lalo na sa ating pananampalataya, upang magkakaroon tayo katulad niya ng isang totoong tapat na pagmamahal sa kanyang pinakamamahal na anak na ating Panginoong Hesukristo. Naway sa pagdiriwang na ito, mabigyan natin ng kabuluhan ang kung ano ang tinawag nating pagiging Kristiyano, disipulo ng ating Panginoong Hesukristo, anak ng Diyos at anak ni Maria, ating mahal na ina. Amen.